Hi, welcome back to my channel, and the featured video for today is about Boracay Island. Let's watch! It's 5:30 in the morning and I'm here in Manok Manok, Boracay Island. Let's explore today the cave at the leftmost part of the island. Barangay Manok Manok is one of the three administrative villages on Boracay Island. It covers the entire southern territory. It is also known as the primary gateway to the island. It hosts Cagban Jetty Port, the main entry point for travelers arriving from Katiklan. The barangay blends a low-key backpacker culture with upscale boutique villas, offering a quieter alternative to the bustling central stations. Indeed, Boracay is a perfect destination. Isa na namang golden star ng Philippine cinema ang tampok sa ating video for today. She was known for playing feisty, strong-willed characters, Amazon, and fighters in the movies. Siya ay walang iba kundi si Alicia Vergel. Ang kanyang tunay na pangalan ay Erlinda Gerlan Asturias Aguilar. Siya ay ipinanganak sa Ermita, Maynila noong June 7, 1927. Ang kanyang ama ay kilala sa larangan ng medisina, isang physician na si Dr. Tomas Asturias, at ang kanyang ina naman ay si Trinidad Jimenez Gerlan Asturias. Meron siyang dalawang kapatid na lalaki na sina Policarpio at Salvador Asturias. The information is limited about the record of Alicia's immediate family's socio-economic status or early influences, though her father's medical profession suggests a middle-class urban household in pre-war Manila. Nagsimula ang karera ni Alicia sa pelikula noong ikahuling taon ng dekada 40 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pumirma siya ng kontrata sa Sampaguita Pictures, ang nangungunang film production company in the post-war era. Ang una niyang pelikula ay isang cameo role o maliit na papel sa pelikulang Milagro ng Birhen noong 1949. Pinagbidahan ito nina Pancho Magalona at Tita Duran. Bago ito ay nasama rin siya sa isang hindi tapos na pelikula na may pamagat na Bibingkay Masarap. Isa din sa mga nauna niyang pelikula ay Teniente Ramirez, where she began portraying strong characters amid the burgeoning golden age of Philippine cinema. Madalas makasama ni Alicia sa pelikula ay ang heartthrob ng Sampaguita Pictures noong panahon na iyon na si Cesar Ramirez. Nakasama nila ni Cesar si Carmen Rosales sa pelikulang Diwani. Taong 1950 ay unang bumida si Alicia Vergel sa pelikulang Mapuputing Kamay at kasama niya dito si Cesar Ramirez at dito nabuo ang kanilang pag-iibigan sa tunay na buhay. Taong 1952 ay gumanap si Alicia bilang orang sa pelikulang Basahang Ginto na dinirect ni Gerardo de Leon. This movie propelled her to prominence, earning her first FAMAS Award for Best Actress. At kaka-established lang ng FAMAS Award ng time na yon, kaya siya ang first in the award history ng FAMAS. This achievement highlighted her talent at depicting feisty, resilient woman, a persona that defined her early career. In the mid-1950s ay nagdesisyon si Alicia na wag nang pumirma ulit ng kontrata sa Sampaguita Pictures at naging freelancer siya. Pagkatapos niyang lisanin ng kanyang home studio, ay nakipag-collaborate si Alicia sa iba't ibang independent production companies. This shift allowed her greater flexibility in role selection and partnership outside the rigid studio system dominant in early Philippine cinema. Nakagawa siya ng mga pelikula sa Premier Productions,
People's Pictures and Everlasting Pictures, contributing to a diverse array of projects that highlighted her versatility in portraying strong-willed characters. Narito ang mga pelikula ni Alicia Verhel mula noong 1940s hanggang 1960s ayon sa imdb.com. 1949, Milagro ng Birhen ng mga Rosas. 1950, Mapuputing Kamay. Huling Patak ng Dugo at Teniente Ramirez. 1951, Bernardo Carpio at Berdugo ng mga Anghel. 1952, Madam X, Hiram na Mukha, at Basahang Ginto. 1953, Diwani. 1954, Okala ang Walang Suko, Iskandalosa, MN, at Aristokrata. 1955, Kuripot, Balisong, Lupang Kayumanggi, Mambo Jambo, at Artista. 1956, Kahariang Bato at Taong Putik. 1957, Maskara at Bicol Express. 1958, Cavalry Command, Obra Maestra at Anak ng Lasenga. 1960, Kadenang Putik. 1961, Viva Caballeras, NBI, Hinahamon Kita, at Konsyerto ng Kamatayan. Taong 1961 nang huling gumawa ng pelikula si Alicia during the 60s. Bakit nga ba? Dahil very bankable star siya during that time. Maliban sa pag-arte ay naging producer din ng mga pelikula si Alicia. She was also recognized as a film producer and entrepreneur, though specific directorial or executive production credits remain sparsely documented in historical records. Her entrepreneurial efforts supported her family's presence in Philippine entertainment, including facilitating opportunities for her children in acting. This is amid sa evolving landscape of post-studio era filmmaking. This phase underscored her adaptation to the competitive freelance market, prioritizing independent ventures over long-term studio affiliations. Speaking of children, pag-usapan muna natin ang buhay pag-ibig ni Alicia Verhel. Bago siya pumasok sa showbiz ay maaga siyang umibig at nagkaroon ng anak na lalaki, si Tomas Aguilar. Itinago niya muna ito sa showbiz dahil gusto niyang makakuha ng mga magagandang roles. Alam naman natin na kapag may anak na, mostly hindi ka na pang leading lady. Nang maghiwalay sila ng kanyang unang pag-ibig ay pinasok ni Alicia ang mundo ng pelikula. Madalas niyang makatambal sa Sampaguita Pictures noon ay ang heartthrob na si Cesar Ramirez. Ayan po siya, ang pogi at matikas na si Bernardo Carpio. Nagtambal din sila sa pelikulang ito. Dahil sa madalas silang magkasama sa pelikula ay nabuo ang kanilang pag-iibigan at ikinasal sila ni Cesar noong 1953. Nagkaroon sila ng 2 anak, sina Ace Verhel at Beverly Verhel. Sa mga Gen X at Millennials dyan, naabutan niyo malamang ang kasikatan ng 2 ito, lalo na ang action star na si Ace Verhel. Si Ace Verhel ay nakilalang original bad boy ng Philippine cinema at si Beverly Verhel naman ay naging actress. At remember, siya ang tunay na ina ni Judy Ann Santos sa napakahabang telenovelang Mara Clara. Kinauna-una na naging acting teacher or coach at director ng ABS-CBN Center for Communication Arts si Beverly. Hindi rin nagtagal ang kasal ni na Alicia at Cesar at kinalaunan ay nagkahiwalay din sila. Sa ikatlong pagkakataon ay muling umibig si Alicia.
Ikinasal siyang muli sa isang pribadong individual at itinago niyang identity nito at nagkaroon siya ng isang anak na si Mike. Kinalaunan, si Mike or Michael Verhel ay naging artista din at nakasama ni Alicia sa ilan niyang pelikula at muli din itong nawala sa showbiz. Taong 1960 ay isang malaking dagok ang dumating sa buhay ni Alicia. Ang kanyang panganay na anak na si Tomas Aguilar, na kilala rin sa tawag na Boy Verhel, ay napasama sa away ng mga gangster ng panahon na iyon. Nung panahon na yun ay uso ang mga pelikulang The West Side Story, tapos merong mga gang o di kaya'y tawag ngayon ay fraternity, tapos may away-away ang mga grupo. Ito po ang dyaryo o balita noong August 1, 1962. Bago ito nangyari ay bininyagan pa ang anak ni Tomas ng umagang iyon at kinalaunan ay isa na siyang nakahandusay na biktima sa gitna ng publiko. It happened in a broad daylight. Nagkaroon yata ng away ang mga grupo at isa si Tomas sa mga nabaril. Inamin naman ni Alicia na troubled child ang kanyang anak and somehow sinisisi din niya ang kanyang sarili dahil busy siya sa kanyang trabaho sa mga pelikula at napabayaan niya ang kanyang anak. Dahil sa nangyari ay minabuti muna ni Alicia na magretiro sa showbiz. Binigay niya ang kanyang oras bilang isang ina sa kanyang mga anak na sina Ace, Beverly at Mike. Naging aktibo din siya sa negosyo at public service. She served as barangay captain in Quezon City sa Barangay Matalahib na ngayon ay kilala na bilang Barangay Santo Domingo. Her tenure started from first barangay election held on May 17, 1982. During her term, she led community governance at the grassroots levels, addressing issues such as peace and order by confronting local troublemakers and tough elements within barangay. May pagkakataon din na hinarap mismo ni Alicia ang mga tambay, lasenggo at gumagawa ng kaguluhan sa kanilang lugar. Under her leadership, the barangay went a significant administrative change when she initiated the change of barangay into Santo Domingo. It reflects local cultural and religious ties to the Santo Domingo Church and the Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Naval de Manila Parish. Ang haba naman ng name ng church na to. It aligned to her efforts to foster community identity and stability in a district previously known for its challenging environment. Taong 1969 ay gumawa pa ng isang pelikula si Alicia, ang Mga Alabastro, and after that natigil ulit siya sa showbiz at muli siyang bumalik noong late 70s. Habang bumalik siya sa showbiz ay tuloy pa rin ang paglilingkod niya bilang kapitana sa kanilang lugar. Noong panahon po na yun ay hindi pa 1986 Constitution, obviously ang sinusunod ng ating saligang batas. So I think kahit mag-extend ang government officials noon ay pwede pa. Noong panahon na yon ay nag-artista na rin ang dalawa niyang anak na sina Beverly at Ace Verhel. Nagtambal sila ni Ace sa pelikulang Inay na dinirect ng magaling na direktor na si Lino Broca. Narito naman ang mga pelikulang nagawa ni Alicia Verhel mula noong 1969 hanggang magretiro siya noong dekada 90. 1969, Mga Alabastro. 1977, Inay. 1985, Hello Lover, Goodbye Friend. Handro Nakpil, Halang ang Kaluluwa. At Victor Lopez Jr., Robin Hood ng Tondo. 1986, Sobra na, Tama na, Asyong Aksaya. At 1987, Saan Nagtatago ang Pag-ibig. 1988, Isusumbong Kita sa Diyos. 1989, Bakit Iisa Lamang ang Puso. 1990, Love at First Sight.
at Mundo Man ay Magunaw at ito ang naitalang huli niyang pelikulang nagawa. Gumanap din siya sa telebisyon bilang Doña Tanya sa isang TV series na Regal Shocker noong 1988. Itinatag ni Alicia ang Ace York Productions, named after her son Ace Verhel. It financed independent films and supported emerging actors within her family circle, of course including Ace Verhel. And Ace became a staple in action genre. This entrepreneurial shift mirrored broader industry trends toward self-financial ventures and economic pressures, fostering resilience in Filipino filmmaking. Maliban sa mahabang panahon na paninilbihan bilang kapitana ng Barangay Santo Domingo, ay kilala rin si Alicia na taga-suporta ni dating diktador Ferdinand Marcos Sr. Isa siya sa mga kilalang artista na tumulong sa kanyang kampanya noong 1986 snap election. Narito naman ang mga awards na nakuha ni Alicia Verhel. First, Maria Clara, Best Supporting Actress for the movie Mapuputing Kamay noong 1950. First, Famas, Best Actress for Basahang Ginto noong 1952. And in 2006, her name inducted in the Eastwood City Walk of Fame in Quezon City. Pumanaw si Alicia Verhel noong May 29, 1992 habang siya ay naninilbihan pa ring kapitana ng barangay. Inihatid siya ng kanyang mga mahal sa buhay sa Garden of Divine World Columbari sa Quezon City. Her legacy lies in pioneering robust female archetypes, influence subsequent stars, and in bridging acting with business acumen, though her political roles later overshadowed cinematic output. At iyan po ang nakaka-inspire na buhay ng isa sa ating mga golden stars noong unang panahon. And I'm pretty sure na napakaraming takeaways sa video natin for today. Perhaps Alicia Verhel's life inspired us to be resilient and innovative at all times. But let us not forget the most important part in our life, our family. Alam naman natin na importante talaga ang career, syempre para ma-nurture natin yung family natin, pero wag naman nating kalimutan na bigyan ng panahon ang pamilya. We need to balance everything in life. Money is important as well as the presence of parents to a child's life. Both food and time are essentials in building a good family. Bringing food to the table goes far beyond basic nourishment. It represents hard work and provides a foundation for family bonding and acts as the ultimate expressions of love. As well as time spent with family builds a vital foundation of security, belonging, and lifelong memories. Time spent with family is never wasted. It is an investment in love. Children will not remember us for the material things that we provided, but for the feeling that we cherished them. According to Anna Kendlin, when in doubt, always choose the kids. There will be plenty of time later to choose works, and I truly agree with that. So by the way guys, thank you sa support sa panonood ng My Green Studio, at kung meron kayong recommended na Golden Star na gusto nyo mapanood dito, comment below lang po. So meron din po tayong mga upcoming videos about Golden Star in Hollywood naman, at I think nakaka-excite din ang buhay nila, so watch out for it. And thank you sa Cisco for the settings ng today's video ng My Green Studio channel. Gusto ko naman kasi creative ang mapapanood po natin, kaya paiba-iba ang settings natin para exciting naman siya panoorin.